Okay, may tanong pala dito, no? Ang tanong dito ay, Bro JD, may tanong po ulit ako. Meron ba retaliation ang intergenerational rosary? Yung mga books ba na law of attraction kailangan din i-surrender sa parish? At yung mga accessories ba na crystals kailangan din i-surrender kahit na walang meaning sa akin ng mga crystals? Nagagandahan lang ako sa crystals. Thank you for your patience, Bro JD. Brother Wendell? Okay, kung crystals na ang intensyon sa gumawa ay pampaswerte, kahit pa ang intensyon sa bumili ay dekorasyon, mananatili pa rin ang intensyon sa gumawa. So kung ang aklat ng law of attraction ay galing sa occultismo, then kailangan siyang isuko sa appointed exorcist. Kung sa pamamagitan ng rosary, intergenerational healing rosary, merong nangyaring retaliation, yon ang palatandaan na meron pang pintuan sa kaniyang buhay na bukas na dapat niyang isirado. Yun po, Bro Jendo. Okay. Move naman ako ngayon kay Joe Ray. Hello, Joe Ray? Yes, Bujando. Brother John Ray. May sabihin ka, bro? Diyo, tinawag mo ako. Hindi, sabi ko Joe Ray. Brother Joe Ray. Hello, good evening, bro. Good evening, Brad Jando at saka sa Team Maria po. Hello, good evening sa iyo, bro. Brad, magtatanong lang regarding sa time frame. Kasi nung nakabili ako last 2 weeks na ng deliverance po, kasi i-deliverance ko sana yung mother-in-law ko kasi nakatira siya ngayon sa amin ba. Tapos may nakapansin kasi siyang mayroon daw sumisipol sa kanya, yung parang gano'n. So, ang ginawa ko last 2 weeks, naka-confess na siya, naka-renounce. Pero until now, magti 3 weeks na pala. Until now, hindi ko pa nagawa yung pagde-deliverance. Kaya, kasi nga, kinakabisado ko pa yung mga, kung yung ritual. O, pwede pa ba kahit, ano pa ba yung time frame? Kailangan pa ba pagka-confess yun, tapos pag-renounce, pagkabukas agad, i-deliverance na? Or pwede pa kahit anong araw po, on time frame po? Brother Wendell? Okay, di agad-agad yan deliverance, kailangan talaga ang preparation, no? Una, kailangan talagang i-diagnose kung may kaugnayan ba sa occultismo. Ikalawa, meron bang psychiatric evaluation na nangyari kung ito ba'y may kaugnayan sa psychiatric case. Pwede yan. Kailangan yan. Talaga. No? Pero kung confirm na merong kaugnayan sa occultismo at meron ng mga aversion to sacramentals, halimbawa, mainit niya yung exorcism ring, Benedictine ring, dahil may mga ganyan na bigla silang na kuryente o kaya yung oil. So, yon, prepare na sa tinatawag na deliverance. Ang mag-deliverance, di lang basta-basta gamitin yung authority niya. Kailangan na may protection siya. Kailangan na nandiyan kanyang proper faith, proper disposition of morality and state of grace. At mas maigi talaga na may intention sa simbahan, magpamisa. Magpamisa for the protection of the members of family, property, positions. Ipamisa talaga yan para may protection bago isagawa ang deliverance. Okay. Andiyan na pala si Baltata. Hindi ko na mula, andiyan pala si Baltata. Sige, second question, bro, Jore. Second question, Brad, is
kung sa, 'di ba ang head sa family man ang mag-deliverance no within. Pero so sa papa o sa father po, sino pong mag-deliverance kung pwede sa akin? Pwede po yung asawa ko. Yes. Pwede yung asawa ko. Mm. Kung kasal kayo Ah, sa pare. yes po, yes, kasal po, kasal po. Mm. Okay, last question na lang po. Eh, minsan po kasi may mga sakit yung bata, minsan asawa ko masakit ang likod, tapos pinapahiram ko po ng Holy Exercise Oil kasi nga nakapa-bless ako through online blessing ni Father. Meron po bang specific na, kasi ang ginawa ko na lang po kasi hindi ko alam, habang pinapahid ko, nag-pray ako ng Our Father, Hail Mary, tapos Glory be. Pero meron po bang specific na prayer sa book po na while nagpapahid, yun po ang aking i-pray? Okay, Brad Tata, may alam ko sagot niyan, Brad Tata. Brad Tata. Brad Tata. Kung wala yata si Brad Tata. Okay, Brother Wendell, ikaw na lang, Brother Wendell. Pwede gamitin mo ang prayer of deliverance in the name of Jesus of Nazareth through His tremendous power as God and through His most powerful and salvific name. Rebuke, repudiate, bind, and cast out. Pangalanan mo, spirits of back pain ba? Spirits of headache, spirits of fever, spirits of stomach ache. Pangalanan talaga. Okay. Spirits of oppression, na command all of you in the name of Jesus, depart right now from her or from him and go immediately. Yun, pwedeng gamitin yan. Okay, okay. Salamat po, Brad Wendell. Thank you po. Brad Jando, salamat. Okay. Thank you sa iyo, Brother Joe Ray. And then, move naman ako ngayon sa isa na naman na magtatanong. Si Cradle Catholic. Cradle Catholic. Magandang gabi po sa ating lahat. May tanong lang po ako. Dahil papalapit na din po yung Halloween or All Souls Day, All Saints Day. Yung tanong ko lang po is, ano po yung masasabi ng simbahan natin tungkol sa mga haunted house attraction at saka Halloween decorations na nakakatakot? Okay. Brad Tata, andyan ka na? Wala pa rin. Okay, Brother Wendell. So, malinaw naman ang ista ng simbahan diyan, yung pagpunta sa mga tinatawag, dahil may makita tayo na mga kahit na mga vloggers, no, na pumupunta sa mga haunted houses, doon nagbi-video at may isinagawa pa sila doon na Charlie o kaya para lang makakuha ng mga views, merong mga tinatawag na spirits of the glass. Opening po yun. Opening yun sa demonic possession. Delikado yan. At lalo na yung tinatawag na celebration na may mga dekorasyon ng mukha ng demonyo. Yun po ay to glorify the fallen angels. Kaya nga, kung maalala natin ang kasaysayan, idineklara ng simbahan yung kapistahan ng All Saints Day at All Souls Day para mahinto yung Germanic occult festival noon na kapistahan ng mga demonyo. Pero ngayon, unti-unti na inirevive. Ayon kay Father Jojo Sirodo, merong mga Katoliko na nagsagawa pa ng party na nakasuot ng maskara, pero sabi niya, kung sakali na sa pagsuot ninyo ng maskara ng demonyo ay mapuposes yung mga anak niyo, doon niyo malaman na ang demonyo ay di talaga funny. Okay. Brother Cradle Catholic. Ay, salamat, Brother Wendell. Last na tanong na lang po, bro. Yung
mga incense po na bibili tulad ng mga Indian incense, masama din po ba yun sa para sa simbahan natin? Brother Tata? Brother Wendell? Okay, yung mga insenso na gagamitin natin kung di lang galing sa occultismo, pwedeng magamit natin yan. Pero dapat ang paggamit sa insenso ay blessed. So sa ritual ng exorcism may proper formula para sa pag-blessing ng insenso, no? At bakit yun ang gagamitin natin na blessed? Dahil magamit natin siya, yung binabasa kasi ng pare na formula sa pag-blessing ng insenso, yun po ay intention ng simbahan. At kung gagamitin natin siya na blessed, ginagamit natin siya according to the intentions of the church, provided na ang naturang insenso ay di galing sa occultismo. Pwede po ba siyang magamit, Brother Wendell, sa halimbawa sa bahay? Yes, pwede magamit yan basta blessed siya. Sa practice ko, lalo na tuwing New Year, buong miyembro ng pamilya magro-rosary kami. Habang nagpuputukan na yung mga kapitbahay, nagro-rosary kami at gamit yung exorcism bill, insenso, blessed incense. Yan, pagkatapos ng rosary, i-bless talaga ang buong area ng ng bahay at gamitin yung exorcism bill. Yun ang karanasan ko pag New Year. Sige po. Thank you po, Brother Wendell. Salamat po. You are welcome. Okay, thank you kay Credo Catholic. And then move naman ako ngayon kay Ate Sapphire. Ate Sapphire, good evening. Hello, Ate Sapphire. Hello po, brother. Okay. Hello, te. Itatanong ko lang kasi i-confide ko lang yung kaibigan ko kasi meron yung asawa niya, parang may addiction siya sa alak. Ngayon, pag once na nalalasing na siya, inaaway sila. Yung asawa niya. Ngayon, pina-anoint daw niya nun. Tapos lagi na siyang nag-ano ng ostya. Tapos nung pumunta sa abroad yung babae na hinto yata yung pagbibigay. Ngayon nung yung babae bumalik yung yung palagi niyang pag-inom ng alak yung lalaki. Tapos may time na na yung isang gabi pa bigla lang daw tumatawa ng nakakaasar, parang gadun. Tapos so ang tanong mo, te? Ang tanong, kailangan pa bang magpa-anoint uli siya? Ayun, brother. Okay, Brother Angel, pwede ba daw magpa-anoint uli? Yes, according sa simbahan kasi natin, kapatid, no, pwedeng gawin 'yon ng simbahan, pwedeng gawin ng ano 'yon, no, several times. So pwedeng kahit ilang beses mong magpa-anoint, no. So anong nangyari doon? Magpa-anoint tapos medyo nakapagbago pabago sa kanya yung anointing of the sick, tama ba? Opo, dati? Parang nag-ano, pero ngayon parang bumabalik na naman. Pero nawala na daw siya noon. Oo. Pwede mong gawin, pwedeng gawin uli yung kapatid, no? So, you can do, yung anointing of the sick naman, you can always do that daw. So, sabi ng church, sinerch ko yan sa Catholic Answers, sabi pwede daw. So, walang problema, ipa-anoint uli kapatid, no? Kaya lang, ang pinaka, dyan, baka, yun nga, no, yung impluwensya ng alak. So baka may baka although anointing of the sick is a sacrament, talagang
Kumpleto yan kasi may confession, may ano. So sana makonvince natin, makonvince niyo uli, kapatid. Pwede yun, paano yung uli po, kapatid? Sige po, sabihan ko na lang po siya. Thank you po. Salamat sa Diyos. Okay, thank you kay Ate Sapphire. Bro Jando, may ano lang natin, yung dati kasi yung tinanong hindi yung sa November 1 and 8, Bro Wendell, dati kasi may nagtanong dito, yun daw po ba November 1 to 8 na pupunta sa gusto nating verify uli galing sa iyo, Bro Wendell. Yun tungkol sa November 1 and 8 na bagong turo ng simbahan. Actually, na-search ko yun. Mayroon talaga yun sa Catholic Answers. November 1 to 8, indulgence pala yun. So ngayon, ang tanong kasi no, nung nagkaanuhan kami dito na yung sagot, parang yun nga, para to verify, November 1, November 2, hanggang 8. Kada punta mo daw, ilang kaluluwa ba daw talaga yung pagdadasal? Kasi medyo nagkakaloka kami, ilang kaluluwa ba? Sabi ko nga, yung sa amin kasi, hindi ba pwedeng lahat na ng kaluluwa kada punta mo? So sabi ni Bro Tata doon, isang kaluluwa lamang or something. So ano ba talaga yung November 1 and 8? Pagpunta mo sa sementeryo, ilang kaluluwa ba yung pagdadasal? Medyo yung tanong. So ano ba talaga yung turo ng diyan? Na-search ko yung Bro Wendell pero wala nakalagay kung ilan. Ang nakalagay lang doon sa an indulgence of November 1 to 8 na para sa mga pumupunta sa sementeryo, sabi doon, para ipagdasal ang patay. Pero wala naka-specific na isang kaluluwa lang eh. So ano ba talaga yung pagkakalam niyo diyan, Bro Wendell? Sabi ng simbahan, sa isang araw, isang kaluluwa. No? So 8 araw, 8 kaluluwa. Pero di ibig sabihin din na isa lang na yumao ang ipagdasal natin. No? Ipagdasal natin ang lahat ng mga yumao. Bahala na ang Panginoon. Sinong kaluluwa ang maiahon sa purgatorio. Tayo mga Katoliko na naniniwala ng purgatorio. So sabi ko na lalo na kung isa-isa lang, ang dami nun magkakatabi. At tapos napakaraming kaluluwa sa purgatorio, bakit hindi na lahatin? Lahat ng kamag-anak mo, lahat ng para total nandun na rin yung sacrifice mo. No? So pwede naman yun, no? Para sa mga nakikinig ngayon, ipagdasal natin lahat na rin, pero dire-diretsong 1 to 8. No? No, pero kung alam ito talaga na matagal ng tradisyon ng simbahan, lahat tayo sabay-sabay sa dami natin. Ibig sabihin, mas maraming kaluluwa ang maihahon. Lalo na pag ang nagsagawa niyan ay nag-follow talaga how to obtain plenary indulgences.